Okay, pag-usapan naman natin yung sa quiz number 1 ng trends. Nainis ako, umulit. Hindi na-save yung una kong sinabi. Anyway, so, dito sa part 1, paano ba yung solving dito? Bakit may math, no? So, simple lang to. Yung monthly income, paano ba yan kunin? Basahin mo lang yung situation given na yan. So, sabi dito, yung tatay daw ni Jose ay isang engineer sa DPWH while yung nanay niya naman ay isang librarian. Yung sahod nila monthly ay umaabot ng 60,000 pesos. So, 60,000, yun yung monthly income. No? Yung monthly expenses or yung gastusin nila buwan-buwan, kasama na yung matrikula ni Jose at ng kanyang kapatid, ay umaabot naman ng 45,000. So, yun yung ilalagay mo ngayon dito sa monthly expenses. Ito yung gastos nila buwan-buwan, 45,000. Okay? And then, sabi dito, yung tatay daw niya, gusto niyang ipunin yung 10% ng monthly income nila. So, paano ba yung kukunin? 10% ng 60,000. Ilan yun? Magkano yun? 6,000. So, yung savings nila ngayon per month ay 6,000. Kasi, kinuha mo lang yung 10% ng 60,000. Palagi ba yung 10%? No. Depende dun sa given. Okay? So, itong minimum amount of savings, paano naman to i-compute? Simple lang to. Yung buwan ng gastos nila, i-multiply mo lang sa 6. So, 45,000 multiplied by 6. Bakit 6? 6 months. Okay? So, 45,000 times 6, 270,000. And then, lastly, no, number of months needed to fulfill the minimum amount. Ang tinatanong dito, gaano katagal bago nila mabuo yung bago sila makaipon ng 270,000. So, paano yung kukunin? Yung 270,000, i-multiply mo or i-divide mo doon sa monthly na hulog nila, which is 6,000. So, 270,000, no? I-divide mo ngayon doon sa 6,000 na monthly na hinuhulog nila. So, ang tanong, gaano katagal bago nila ma-fulfill or mabuo yung 270K? Ang sagot, 45 months. And that's it. Yun na yung sagot. Dito tayo sa Part 2, yung multiple choice. So, sabi dito, during the COVID-19 pandemic daw, the Philippine government reallocated its budget, giving more funds to DOH. Bakit? COVID-19, may pandemic. Mas kailangan kasi, no, sa DOH yung budget. Mas kailangan ng budget ng ospital, ng field ng medicine. So, ang tawag doon, shrewd triage. Okay? Kapag sinabing shrewd triage, ito yung nire-reallocate mo, no, yung resources mo doon sa mas kailangan, doon sa bagay na mas kailangan. Okay? Halimbawa, 100 pesos lang yung baon mo. Originally, yung 50 pesos, pangkain mo. Tapos yung 50 pesos, pamasahe mo. Eh, ang kaso, mahal yung isiningil sa'yo ng tricycle. So, ang ending, 60 pesos yung nagastos mo sa pamasahe. So, 40 pesos na lang yung natira doon sa pagkain mo. So, ni-reallocate mo ngayon, no? Yung 60 pesos, dahil nga nagmahal yung pamasahe or nagmahal yung singil ng tricycle. So, yung mas malaking bahagi ngayon ng baon mo ay napupunta na doon sa pamasahe. Okay? Next, number 2. With the present K-12 curriculum daw, teachers are expected to teach one topic per week. So, isang topic lang daw yung itinuturo ng teacher per week. Ngayon ang tanong dito, ano yung pwedeng mangyari kapag yung teacher nag-discuss siya ng, let's say, 3 topic sa isang linggo lang? Anong mangyayari dun sa mga students niya? So, letter A, makakatulog yung mga students. Letter B, mas magiging matalino yung mga students kaysa sa teacher. Letter C, yung mga students magsasuffer ng infowhelm. Or letter D, ma-develop yung critical thinking ng mga students. So, ang sagot dito, infowhelm. Okay? Ito yung pagka-overload or pagka-overwhelm natin sa information. Okay? Yung clue natin dito is discusses enormous amount of information. Okay? Infowhelm ang tawag doon. Okay? Next, the following mega problems daw are directly contributing to a faster spread of infectious diseases. Halimbawa, may pandemic. Itong mga sumusunod daw ay
nakakapagpalala sa pandemic or nakakapagpabilis sa pagkalat ng virus. Ngayon, ang tanong, alin sa mga ito yung hindi kabilang doon? Okay? Excessive population, kapag sobrang dami ng mga tao, mas madali yung hawaan. Kapag marami yung mahihirap, mas madali yung hawaan. Global migration, kapag marami yung pumupunta sa iba't ibang mga bansa, mas mabilis kumalat yung virus. Technological advancement, nakakatulong ba yun sa pag-spread ng virus? No. Actually, yun yung nakakatulong para mapigilan yung pag-spread ng virus. So, ang sagot natin dito is letter D. Number 4, si Trish daw, binabasa niya yung kanyang mga textbooks a week before yung kanilang periodical exam. So, anong tawag kay Trish? No? Active, inactive, proactive, or reactive? Mga imposibleng sagot ang active at inactive. Ang mga pagpipilian lang natin dito ay ang proactive at reactive. Kapag sinabing reactive, react. Ito yung tipong kikilos ka lang kapag nandyan na. Kapag proactive, kumikilos ka na kahit wala pa. So, anong tawag kay Trish? Proactive. Because nagbabasa siya a week before pa yung exam. Okay? Next, pag-usapan natin, number 5. Yan, ito na si Joshua. Si Joshua, nag-upload siya ng picture niya sa Facebook, and then, maya-maya lang, nag-comment ng mga masasama or pangit na comments, no, yung kanyang mga kaibigan. So, ang tanong, ano ang kulang doon sa kanyang mga kaibigan? Wala silang internet, Barrett, literacy silhouette, or netiquette. Okay? Pag sinabing netiquette, ito yung internet etiquette or yung tamang pag-uugali or pagkilos sa internet. Number 6, yung mga classmates naman daw ni Roddy, no? Wala silang itinutulong doon sa kanyang research or yung iba naman, merong ibang idea at gusto nila yung idea nila yung masunod. Sa madaling salita, hindi sila nakikisama or hindi sila marunong makisama doon sa mga kagrupo nila. So, anong kulang sa kanila? Kulang ba sila sa pagiging creative, sa critical thinking, or sa thinking initiative? Okay? Kulang sila ngayon sa collaborating. Okay? Ano yung clue natin dito? Yan. Group. Okay? Mga kagrupo niya. Number 7, si Micaela daw, graduate siya ng BS Psychology, pero currently, nag-work siya as an English instructor. Diba? Alin sa mga 21st century skills yung meron kay Micaela or Micaela, no? Kapag sinabi nating literacy resilience, no, or information literacy, wala to eh. Distractor lang yan. Information literacy, ito yung marunong kang bumasa at sumulat or kumuha ng mga informasyon, no, sa pamamagitan ng pagbabasa. Financial, wala naman yung kinalaman dyan. Okay? So, ang sagot dito, adaptability. Kasi, kahit BS Psychology natapos niya, kaya niya mag-adapt doon sa pangangailangan ng work niya na pinasukan niya. Number 8, si Vince daw ay sumusulat ng essay nang makatanggap siya ng notification mula sa kanya kaibigan na sinendan siya ng TikTok video, no? Or link ng TikTok video. Tapos na-distract na siya. Napansin niya 1 oras na yung nakalipas. Anong tawag doon? Tawag doon, anchoring. Diba kapag anchoring, ibig sabihin, ito yung mula doon sa salitang anchor, ibig sabihin, nakafocus ka lang or steady ka lang kung ano yung ginagawa mo. Okay? Hindi ka na-distract. Number 9, sa paghanap daw ng katotohanan, no, yung persecutor daw or yung judge, no, kinakausap niya yung suspect or yung biktima at yung suspect. Okay? Kasi pwedeng magkaiba kasi sila ng salaysay, magkaiba sila ng version ng katotohanan. So, ano yung pwede mong gawin kapag iba-iba yung version ng katotohanan? Halimbawa, merong isang katotohanan, merong pangalawang version, merong pangatlo, pang-apat. Okay? Kapag sinuri mo yung mga yan, mapupunta ka sa katotohanan. Dun sa iisang katotohanan lang. Anong shape niyan? Triangle. Okay? Ang tawag dyan, triangulation. Okay? Next, number 10.
Sabi dito, nitong mga nakaraang buwan daw, nagkakaroon daw ng issue, no? Yung mga teachers doon sa mga gumagamit ng AI. So, alin daw sa mga mega problems ito? Continuous decline ba ng reading comprehension? Pwede, pero wala naman siya dun sa mega problem natin, di ba? Taggutom ba? Hindi rin. No. Global migrations ba? No. So, sagot, robotics becoming more intelligent. Ano yung clue natin? AI. Okay? Yan lang yung magkakonect dyan. Okay? Next, pag-usapan natin yung quiz number 2. Yan. So, sa quiz number 2 ninyo, dito sa part 1, magbibigay kayo ng thinking error. For example, sinula ko dito, spotlight effect. Okay? Nakakainis yung mga, nilagay nila side effect. Wala tayong thinking error na side effect. Okay? Nakita yata nila dito sa likod. Side effect. Okay? Tapos nilagay nila dito sa, sagot nila dito sa harap. Side effect. Walang ganun. Okay? So, identify nyo muna ano yung thinking error na gusto ninyo. And then, magbigay kayo ng situation. Okay? Situation ha, hindi ko sinabing ipaliwanag ninyo kung ano yung meaning ng thinking error na isinulat ninyo. Mag-isip kayo ng situation. Halimbawa, sa spotlight effect, ang isusulat ng situation dito, no? Late na nakapasok sa school si Joanna, kaya naman pakiramdam niya, lahat ng mga kaklase niya ay nakatitig sa kanya nang pumasok siya sa classroom. That's it. Situation yun na nagpapakita ng spotlight effect. Okay? Next. Dito tayo sa part 2. Sabi dito, believing unfairly that all people or things with a particular characteristics are the same. For example, lahat ng may tattoo, mga rebelde. Lahat. No? Nilalahat mo. Critical thinking ba yun? Halo effect? No. Stereotyping? Yes. Okay? Nilalahat. Generalization. Okay? Generalize mo. Okay? Number 2, a kind of thinking naman daw which uses first instinct. Okay? And reaching decisions quickly based on automatic cognitive processes. Ibig sabihin, ito yung uri ng pag-iisip na hindi ka na nag-iisip. Biglaan na lang. No? Parang automatic na. Okay? Alam na ng utak mo yung gagawin. Critical thinking ba yun? Probably not. Okay? Because critical thinking, ito yung iisipin mo ng mabuti talaga. So, it takes time. Overthinking ba yan? Syempre, hindi. Kung yung critical thinking nagtatake ng time, mas nagtatake ng time yung overthinking. Strategic thinking ba yan? No. Yan ay intuitive thinking. Okay? Intuitive. Intuition. Okay? Instinct. Malinaw? Next. Number 3. So, due to repetitive cases of fire, Amber and Jake think of a solution to solve it. Para daw maiwasan na o matigil na yung paulit-ulit na insidente ng sunog. Yung solution ni Amber, bibili na lang ng mas marami pang fire extinguishers and fire alarms. While si Jake naman, sabi niya, mas maganda kung ma-eliminate natin yung cause of fire. Okay? So, ang tanong dito, anong klaseng tao si Amber? So, kay Amber tayo mag-focus. Huwag nating pansinin yung sinasabi tungkol kay Jake. Okay? Mag-focus tayo kay Amber. So, yung solution ni Amber dun sa sitwasyon nila or dun sa problem nila is bumili ng mas maraming fire extinguishers at fire alarms para kapag may sunog, pwede nilang apulahin. So, anong tawag sa kanya? Si Amber, sa madaling salita, kikilos lang kapag nandyan na. Okay? So, siya ay reactive. Okay? Kikilos lang siya kapag nandyan na. Okay? Anong klase naman ng tao si Jake? Si Jake ay isang proactive. Okay? Kasi, gusto niya i-eliminate yung cause of fire para hindi na mangyari. Okay? Next, number 4. Si Aaron daw, naglalaro siya ng basketball, tapos yung teammate niya, biglang pinasa sa kanya or inatcha sa kanya yung bola. Anong klaseng thinking daw yon? Okay? Alam mo yun, yung hindi ka na mag-iisip. Kakasabi ko lang kanina, yun ay intuitive thinking. Hindi ka na mag-iisip. Automatic na. Okay? Next, number 5. Si Michael daw, palagi siyang bumibili ng sapatos online.
Okay? Pakiramdam daw niya, kailangan niya pang bumili ng marami pa. At kailangan niya mabili lahat ng kulay. Ano ang tawag sa kanya? Or ano yung karakteristik na meron siya? Okay? Siya ay acquisitive. Kapag sinabi acquisitive, mula doon sa acquire. Okay? Acquire. Gusto niya maka-acquire ng mas marami pa. Hindi siya nakukontento doon sa kung anong meron siya. Okay? Next, some members of the NPA and other militant groups wants to cause fear by killing civilians, suicide bombing, and other gruesome actions. Yun ay halimbawa ng terrorism. Okay? Ito yung gumagawa ka ng mga karumal-dumal na bagay para lang mag-cause ng takot doon sa mga taong gusto mong takutin. Okay? Next, kapag si Avery daw ay galit, no, nagsasalita siya ng mga masasakit na salita nang hindi man lang kino-consider, without considering, no, yung emotions ng ibang tao. So, anong tawag sa kanya? Bully ba? No. Cheat ba? Cheating ba yon? No. Egocentricity ba? Pwede, pero no pa rin. Ang pinakamalapit na sagot or pinakatama ay callous. Kapag callous, ito yung mga tao na insensitive sa emotions ng ibang tao or sa feelings ng ibang tao. Number 8. Ano tawag natin doon sa taong sinasabi na yung relihiyon niya lang yung tama? Ano mo yung kapit na kapit siya masyado doon sa paniniwala niya at tingin niya yung pinaniniwalaan niya lang yung tama. Okay? Ang tawag natin doon, bigot. Okay? Next, number 9. It is an intentional and rational thought process that focuses on analysis of critical factors and variables that will influence the long-term success of a person. Long-term success. Okay? Halimbawa, ano ba yung game plan mo para magtagumpay ka sa buhay? Okay? Or para makuha yung mga bagay na gusto mo? Strategic thinking ang tawag doon. Okay? Yung intuitive thinking, hindi ka na nag-iisip automatic na. Yung strategic thinking, nag-iisip ka. Kasi meron kang long-term goal. Okay? Number 10, si Ashley daw, kumakain siya ng spaghetti, and then suddenly, merong napatakan siya, natalsikan siya, nung sauce nung spaghetti na kinakain niya, at namantsahan yung damit niya. Ngayon, feeling niya, lahat ng tao, nakatingin na doon sa maliit na dumi lang, or mancha doon sa damit niya. Anong tawag doon? Anchoring ba? Halo effect? Side effect? Probably not, no? Hindi yan thinking error. So, ang tawag dito ay spotlight effect. Ito yung feeling mo, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Kahit in reality, hindi naman. At yun lang yung tungkol dito sa quiz number 1 and 2.